good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. Yun nga guys. So, hindi tayo nakagawa ng technical review nung nakaraang 2 araw. So, sa gawa ng na-assign tayo sa site, nagkaroon kasi kami ng medyo mahabang buhusan ng aming structure. So, kaya medyo kailangan may magbantay sa ating project at tulad ng stock market. So para maging maganda rin yung takbo at maganda yung hihinatnan, so kailangan rin natin bantayan. So ngayon yun nga lang, yung stock market natin, pagre-review natin sa ating PS index, so hindi natin nagawa ng 2 days at yung ibang stock natin hindi natin na monitor. So yung iba naka GDC naman siya, so yung iba nabenta naman, yung iba naka-hold pa rin ngayon. Pero ngayong araw guys, September 11, 2020. So, mga nag-trending na stock is yung ACEN o AC Energy Corporation, EGI Alliance Global Group Incorporated. Pero si ACEN guys, meron tong fundamentals na nabasa ko kanina. At yung ALLHC, Ayala Land Logistic Holding Corporation. So dito sa MA Holding Corporation, IDC, Ital Philippines Development Corporation. So another naman involved sa construction, Macro Asia Corporation, Merrimart Consumer Corporation or Nickel Asia Corporation, SSI Group Incorporated. So halos halo-halo na naman yung mga nag-trending ngayong araw. So possible dito yung iba, so either na top volume or top gainer or top trader, number of trades sa top most active. So yun nga ating titingnan ngayon para next week may ideya tayo kung ano yung magiging galaw niya sa ating stock market. So itong ALC, so isa ito sa mga stock na ginawan ko ng review nung nakarang linggo ba or Sabado, about sa mga magte-trending na stock, or I don't think na about sa trending, parang sa mga sinali ko siya about sa sa yung mga multi-company. So isa rin siya sa mga binantayan ko. Possible naging maganda ang naging takbo niya nung kahapon at saka ngayon. So guys, tingnan natin ang ating Instagram, tingnan natin ang technical niya sa mga stock na to. So punta tayo sa ating Instagram guys. So, ayun nga guys, nandito na tayo sa ating Instagram. So, yung PSE EI natin ngayon or Philippine Stock Exchange Index natin ngayon ay tumaas. So, yung sunod-sunod na pagbaba niya since nung Miyerkules. So, yung 2 araw na pagbaba niya. So, ngayong araw is tumaas siya ng 65.57 points or equivalent yan ng 11%. At may total points na siya CPSE ngayon na 5,967.96 points. So nearly na ulit siya sa ating tinatawag na 6,000 na pinaka natin. Hinihintay natin na tumungtong siya para maging masabi natin may normal na paggalaw ng ating PSE. At ngayon may 1.11 billion siya na trading volume na umikot sa kanya at equivalent na ng 68.64k. So medyo mababa compare nung previous na so compare kahapon at or simula nung Monday na pagte-trade, at may value na 4.18 billion. Ngayon may net foreign buying siya na negative 527.02 million. Ibig sabihin yan, mga lumabas na mga investor. So, yun ang ating PS index. So, hopefully, next week sa pagberde or pagkaroon ng green candle ngayon at pagtaas ng punto. So, hopefully, Monday is tumaas ulit siya. So, magpatuloy siya sa pagtaas niya. At possible kung maging ganun ang maging indication. So, possible na may magandang nangyayari sa ating market. At ngayon nga, unahin natin si ACN or AC Energy Corporation. So si AC Energy Corporation, makikita nyo is uptrend siya since nung Monday. So pagtaas ng kanyang nung itong price candle niya. At kung mapapansin natin is medyo overbought na siya nung
Martes pa lang. So, pumasok na siya sa tinatawag na overbought scenario. So, nung medyo unusual yung pagtaas niya, nung Monday, at nagtuloy-tuloy yan hanggang ngayong last day of the week ng ating trading day. So, yung sinasabi ko nga kanina, may nabasa ako na fundamentals na yung ka-tie up nito or yung foreign investor nito na I think na UAC. So, yung kanya, yung share niya dito sa Australia is benenta niya doon sa rival niya na tinatawag din na isang firm na gumagawa ng mga facilities na nagpo-produce ng mga natural energy or electricity, nagpo-produce ng electricity. Pero all in all naman, so sana ang indication sana no ng pagbenta ng kwan na yon nung ka-tie up nitong si AC Energy or isa rin si Ayala kasi to guys, may-ari ng AC Energy dito sa Pilipinas. So ka-tie up niya is isang Australian or isang foreigner. So yung foreigner na yon ibenta niya yung share niya na doon sa Australia na stock, binenta niya dun sa rival niya since siguro hindi natin alam, baka may nakikita siyang opportunity na dito sa Southeast or dito sa Asia kasi nga ang pagkakaalam ko itong sa Vietnam or dito sa Malaysia magtatayo itong si AC Energy ng panibagong mga pasilidad para makapag-produce ng mga kuryente. So either I think England ba yun o London, nabasa ko, saka dito Vietnam, saka Malaysia dito sa Asia. At yung isa pa sa Pilipinas, so ngayon is tatayo sila dito sa Central Luzon ng panibagong pasilidad para mag-produce ulit ng yung another electricity na 150 megawatts ba yun na produce ng kuryente nila. So, yun ang ating nakikita guys. So, possible na kaya niya binenta siguro, naka-tie up niya nito or yung affiliated dito sa AC Energy na foreigner para i-invest dito sa magbubukas nga na mga pasilidad or panibagong investment na i-open nila dito sa Asia at saka dun sa Europe. So, yun ang aking nakikita guys, kaya binenta nung ka-tie up nito. So, ngayon guys, medyo overbought na siya. At on and all, so as a trader, hindi siya maganda sa atin yan at lalong-lalo na sa mga investor kasi nga itong RSI niya is or technical niya is nasa dito sa tinatawag na overbought scenario at isa pa yung sa fundamentals niya rin, so panibagong magtatayo ng panibagong pasilidad, so either Asia sa Europe, so possible kailangan niya ng capital. So possible baka magkanto guys, tinatawag nitong magbaba yung presyo niya or yung pinaka kwan ng itong company to. So gain naman siya ngayong third quarter, possible yan na ngayong third quarter is gain ang ating makikita sa kanya, yung positive gain ang makikita natin sa kanya ngayong third quarter ng 2020. Kaya kung mapapansin nyo yung part na to hanggang dito is halos pataas yung price niya. So possible niya na maganda yung indication. Yun nga lang, ang mga gain niya nito or kinita ng company to, so possible na i-convert nila doon sa panibagong structure or pasilidad na gagawin nila para mag-expand yung company nila. So yun ang ating nakikita dito kay ACN. So possible in the future maganda mag-invest dito at bilang mga trader. So kung alam na natin, siguro nag-take profit na yung iba dito sa atin. So wala tayong nakikita ngayon na medyo maganda guys, indication sa tulad natin trader na may sa future na pagtaas. Pero sa near siguro na sa dadating na araw, so bantay-bantayan natin kung kailan bumaba yung price niya or either na kung hindi man siya bababa ng price guys, so either naman yung technical niya is itong RSI niya may possible na bababayan. So unti-unti bababayan guys, pero yung price niya is unti-unti lang din bababa, up and down hanggang sa yung RSI is ma-meet niya dito sa bottom, so para makapag-gain siya ng ating investor. So yun ating nakikita dito. So at ngayon yung 5 consecutive days natin, so puro selling na, so marami nagsisell at nagte-take profit nga. So siguro nga dun na sa ating nakikita na fundamentals. So mo dyan si EGI or Alliance Global Incorporated Group. So ngayon araw, so medyo pa down na siya. At nung yung mga kahapon, sumunod na araw or hanggang ngayong araw may na mga take profit na rin. So kasi nga yung Alliance Global na to guys, so mapapansin natin yung technical nito is dito, yung pag narrow nito, ibig sabihin yan nagkaroon ng sideways yung paggalaw ng kanya
price candle niya. Pero ang kwan kasi niya, nung nagnanaro siya, yung technical niya, ay yung RSI niya, halos nandito na sa above 50. So, may indication yon na yung green candle ay hinihintay natin ng price na pagtaas ng price. So, yun nga, nagtaas naman siya ng price ng 2 consecutive or 3 consecutive days since or mula ng Friday or nakarang Friday. So, Monday, nagtaas na unti siya nagtaas, pero medyo may pagnaro pa ron. Pero yung confirmation ng trend niya is nung kwan lang talaga, Miyerkules lang talaga is nung umangat ito ng yung sabay na bumuka o nag-widening itong dalawang price na to at napaka kwan yung price niya, napaka tawag dito, napaka unusual na pagtaas at sa patumungtong siya sa tinatawag na red zone or yung RSI is nasa overbought. So may possible na yung time na yun may indication na yung iba is time na to take profits kasi nga napaka-unusual na pagtaas. So minsan kasi ang ibig sabihin ng mga price candle na ganito guys, na pag tumataas na kanyan kakwan, possible may isang red candle na susunod na mapoform. So yun nga lang, isang green candle pa kinaumagahan pero try na hilahin pababa yung price niya. So hanggang kanina, so trinay niya naman mag-take profit pa pero at the end is pababa na siya. So possible guys tong si EGI guys magkakaroon to ng tinatawag na pagnaro ng or pagkaroon ng weakening of trend sa ngayong araw. So hindi naman natin mapapansin agad yan dito na magnanaro itong Bollinger Bands, so kaya medyo bukas siya. So possible, pero niyan na makikita natin kapag red candle to, so tagtuloy-tuloy yung pagbaba ng RSI. So possible na may pagbaba ng kanyang price. So mapapansin nyo na medyo yung buying ngayon, so baka ito kaya mas marami yung buy, so baka iniisip nila natataas pa siya guys. Pero ngayon guys, meron siyang natawag na negative indication na bababa siya kasi nga yung price niya. So mapapansin nyo, inangat siya pero at the end sa huli is binaba siya ng mga buyer or mga nag-sell yan guys. So pero possible yung mga nag-sell sila ng kanila take profit, pero yung nag-buy is isa yung nag-sell pero dalawa yung nag-buy sa sa part na yun. So nag-sell yung isang trader ng 100 stock, then yung dalawang buyer naghati sa nila, either 60-40 or 50-50 yung paghati nila ng pag-buy, kaya medyo mas marami yung buyer. So siguro inisip nila baka may pagtaas ng presyo. So at the end kasi guys, medyo down ang kanya ngayon. So ngayong 11, so mapapansin nyo, trinay siya na iangat pero at the mid of the day or mid ng time ng pagre-trade, so bumaba siya. So mapapansin nyo, nasa ibaba yung price candle niya dito sa every 15 minutes. So at ngayon dito sa every 15 minutes, makikita nyo na may pag-widening na itong Bollinger Band. So kapag bumaba yan, magkaroon pa ng red candle yan, pagbaba ng presyo yan, at tuloy-tuloy yung pag-angat nito sa 15 minutes candle. So possible na may pagbaba ng price natin, at yung RSI din natin dito sa 15 minutes candle is medyo below na rin dito sa tinatawag natin na RSI 50. So kung ikaw isang day trader, so may possibility na mag-exit ka na dyan guys. So yun nga ating masasabi guys. So next week, hintay tayo kung anong candle ang kanyang ibibigay sa atin or the first hour of the trading. So doon natin makikita yun guys, kapag yung binigay niya is red candle na at medyo yung price is dito nag-open sa baba. So possible na bababa na yung presyo niyan. So ito guys, all HC, so Ayala Logistic Holding Corporation. So kung napanood niyo yung video ko nito nung nakaraan, na I think nung Saturday ng gabi, so pero in-upload ko siya ng Sunday ng umaga. So yung mga multi-company na tulad din na SM, Ayala, Robinson, so MPI, at sino pa nga yung isa, so nakalimutan ko yung isang in-upload ko na company na medyo maraming hawak din dito sa Pilipinas. Pero ito guys, si Ayala ang ating nakita doon kasi nga itong si Ali, All, saka yung AC. So mapapansin niyo yun nung time na yun na medyo may indication siya na pagtaas ng kanyang presyo. At sabi ko nga nung time na yon na medyo na itong Bollinger Band natin is medyo nagkaroon na ng sideways na galaw. So ibig sabihin neutral na at nagkaroon ka ng tinatawag na Dragonfly Doji dito. So isang doji candle. So ang sabi ko nga, baka kapag nagtuloy-tuloy yun at magkaroon ng isang green candle dito na maghag dito sa ating tinatawag na
sa simple moving average, so may possible na umangat yung price niyan. So yun nga nangyari guys, itong Monday naghag lang siya, so in the last hour naghag siya, then kinamagan Tuesday, so nag-up na yung opening niya at nag-confirm na yung Bollinger Band niya na may pagtaas ng presyo. Pero trinay pa rin siya ng Miyerkules na hilahin, pero kahapon Webes, so ito nagtumaas ang presyo at hanggang ngayon, at ngayon medyo kuha na tayo dyan, so nasa red zone na, so pumasok na siya sa RSI 70, above 17 na. So walang history to guys yung RSI nito na tumatagal yung 80 or lumalagpas man sa 80 siya, pero may possibility na a day lang. So may possible kung may pagtaas man siya guys, na makikita natin kaunti na lang guys, or kahit na break niya yung RSI 80, hanggang doon lang siguro yun. Then at indication of the end, indication na sa huli, so baka bumaba na yung price niyan. At makikita niyo yung mga net foreign buy niya, so negative 458k na ang kanya, so may mga exit na sa dito. So ang ating nakikita dito kay All AC, so possible na yung yung stock na to is pababa na yung price. So kung hahabol ka isang trader, so mga possible na hindi na tayo makapag-take ng profit dito sa ating sa ating stock na to. So ngayon guys, sumunod si dito. So si dito, so yung movement niya medyo napaka dito, napaka most active siya ngayon kasi gawa nga yung fundamentals niya na binigyan siya ng 25 years na franchise. Yun nga lang guys, baka siyempre yung ibang mga company kasi sa China, yung Chinese company kasi na nasa America is medyo nagsasuffer sila. So siguro masasabi natin na kung magda-divert sila dito sa Asia ng kanilang investment, so possible na itong si Dito is angat to. So alam naman natin na si Dito at si Dinis o yung may-ari ng Dito company, yung kasosyo na Chinese, sila yung third telco na aprubahan dito sa atin sa Pilipinas para mag-operate. So kung magda-divert dito yung magbibigay ng investment dito yung i-divert nila yung investment nila dito, so possible na umangat yung price nito guys ni dito. At maging maganda yung service na ibibigay sa atin sa Pilipinas, at wag siyang magkaroon ng issue kasi regarding dun sa mga sa mapapansin natin sa mga balita na yung dito is yung cell site nito ay pinapayagan tumayo sa mga military camp. So may indication kasi yun na negative sa mga tao, para pag iniisip ng mga tao is negative sa kanila yun, kasi nga baka yung mag-suffer yung ating security. So yun ang ating mapapansin dito. So sana wag umabot sa time na yun para yung yung price yung yung service niya is hindi ma-interrupt guys, or magkaroon ng problema, at maging maganda pa yung service niya sa ating mga Pilipino sa pag-provide ng mga regarding sa communication or internet sa mga ganon, sa mga signal. So possible na ganun mangyari. At isa pa, may nabasa din ako na news na yung Sky Cable, so tinatry, hindi ko alam kung totoo na binebenta, na possible na bilhin ng either si Ayala or si Dennis Anthony Oy na sa Pampangan, na isa rin Chinese, at si Dennis Oy na may-ari nandito. So sila makakabili guys. So kung pag nangyari nun na mabili nandito company guys, so possible magandang indication na sa company kasi mag-expand siya ng kanyang service from telecommunication then sa television. So telecommunication company na siya. So yun ang ating masasabi dito guys. At ngayon, kung mag-invest ka as a trader, so masasabi ko, kung technical ang pag-uusapan, may indication pa siya na maibibigay siya na pagtaas ng ng presyo sa technical, kasi nga itong paggalaw ng sideways nito at green candle ang binibigay niya. So possible kapag nag-widening to sa next week at green candle parang ay binigay niya, so possible na may pag-angat ng presyo, at itong RSI niya, so may possibility na ma-break niya yung 70. So tulad nito guys sa nakaraang nung June, so tumagal yung RSI ni dito. At ngayon nga most active siya, so possible na yun ang makikita natin as a trader. May masasabi natin na may indication siya na pagtaas ng presyo, pero all in all, so waiting na rin tayo sa magiging sunod na candle na indication, kasi nga isang spin candle ang nangyari ngayong araw. So kapag green candle at nag-widening to, so possible may uptrends, pero kapag red candle at nag-widening to, so possible may downtrend ang price natin makikita dito. So yun ating masasabi guys.
So, sumunod guys si IDC or Ital Pilipinas Development Corporation. So, napaka-unusual ng pagtaas niyo guys ng company stock na to. So, isa sa mga developer rin, I think na sa mga government corporation to na company na sa mapabahay na at yun nga sa construction tulad ng sinasabi ko, so kami naghahabol kami ng accomplishment, so possible sila rin, so mga lalo mga government contractor, so naghahabol din yan ng mga accomplishment nila para makasingil na rin sila. So malapit na rin kasi mag end of or almost third quarter na itong nung 2020 at possible yung mga funds niyan, so possible na hinahabol nila ng accomplishment para makasingil sila. So at ngayon siguro naging maganda yung ng Ital Pilipinas, so accomplishment sila sa construction, so possible na may pagtaas ng presyo. Pero sa technical guys, medyo nasa malapit siya sa red zone at napaka-unusual kasi ng pagtaas niya ngayon guys. So mapapansin nyo, naghag pa lang siya pero napaka-unusual niya. Kung maibibigay pa man siya ng susunod na dito na green candle, so sana bantayan natin sa first hour ng trading day sa next week. Pero sa ngayon, isang marabuso candle to. So, white marabuso candle o green marabuso candle. So, from opening to closing niya is wala, kumbaga yung paggalaw niya is tuloy-tuloy. Hindi siya nagkaroon ng tail. So, may indication yan guys, kapag ganyan ang candle mo, may tendency na magkaroon to ng red candle na susunod. So, pero may 50% din naman siya na may pagtaas pa kasi nga yung RSI niya is nearly nasa overbought. So, pag hinabol niya pa to mag-overbought guys na tumaas, so may possible na green candle pa ibibigay. Pero kung yung indication nito is ito lang, so possible na magkaroon pa to ng pag-down ng price. So ang kasi guys, medyo maraming ipit sa na to, sa may mga naiipit dito na na tao dito ng mga trader. So pero kung ang mga nakabili sa part na to, so baka yung mga nakabili sa part na to sila yung nagte-take profit na yun. Pero ngayon as a trader, so halos 40% ang chances natin na magkaroon pa to ng uptrend. So halos kasi na sabi ko sa marabuso candle, so pag marabuso green candle ang na-form ngayong araw, so may possibility na magkaroon ng red candle yan dito na mapo-form, so may pag-down ng presyo. At yun pa, isa pang negative is yung RSI niya is overbought na. So 1.45k na number of trades, so may net foreign buying din siya na negative na 555.82k. So medyo malaki rin ang nag-take profit ng mga foreign investors sa kanya. So yun ang ating nakikita dito sa kay IDC guys. So baka may possibility na yung unusual na pagtaas niya, so baka may bigla rin pagbaba ng price guys. So yung ating nakikita guys, so wait na rin tayo sa kanya kasi nga yung candle niya is hindi siya masasabing good candle na binigay. So good candle ngayong araw kasi marami na pag-take profit, pero next Monday kasi ang next susunod na day, so or next week, so possible baka magkaroon to ng tinatawag na 50% chances or halos 30% na nga lang yung chances natin na magkaroon ng uptrend to, kasi nga yung dito malapit sa overbought saka marabuso candle. So sumunod guys si MAC. So si MAC medyo down ngayon, at kung technical ang pag-uusapan, so mapapansin natin sa kanyang Bollinger Band guys, may confirmation na siya ng pag-widening. So may indication na isang spin candle lang binigay niya, at ngayon araw, so bumaba yung nagkaroon ng reversal yung RSI niya pag going down at nasa below 50. So nag-cross na siya below 50 guys, so may indication yan na may pagbaba ng presyo. So mapapansin nyo dito nung Miyerkules, yung RSI niya is 39 na below 50. Then kahapon 39 na ibalik, pero ngayon araw hinihila niya talaga pababa. At ngayon nga nagkaroon ng red candle na spin candle dito. So red candle na nagkaroon ng pag-widening itong dito Bollinger Band. So may indication guys na baka bumaba yung presyo or pagbaba ng presyo. So maganda guys dito as a trader, so maghintay tayo dito at possible din sa mga investor na ito na magkaroon to ng nagbaba, so possible na may sumakay na investor. So ngayon, isa nga sinasabi ko, yung sa construction ngayon naghahabol ng schedule. So si Macro Asia guys is involved siya sa construction. So ang possible na ginagawa is more on architectural. So kahit tag-ulan guys, may operation siya. So baka yun ang possible na magbigay sa atin ng indication na
lalo sa mga private company na kahit mag-rainy season na, makapag-operate pa rin siya. So, yun ang ating makikita dito guys kay Macro Asia. So, sana kung magtuon naman to ng red candle sa Monday at magbaba ng RSI, so hopefully mapagsabay tayo dito sa ilalim guys. So as a trader at investor, maganda indication sa kanya yan guys, kasi nga kung isipin natin, pag siyempre magmula sa baba, so may possible na tataas ang presyo. So unlike na nandito na siya, nasa between na siya ng 60-70, so mag-aalangan ka na rin doon na as a trader na sumakay. Pero dito guys, mas maganda maghintay ka as a trader. At yun nga, yung mapapansin natin yung volume niya, so mas marami yung buying or nag-i-impact na. So baka hindi natin malaman, baka nung Monday bababa siya din, magkaroon siya ng reversal ng after Tuesday or Wednesday. So yun natin masasabi kay Mac. So sumunod yung CMM, so may gain siya ngayon na 0.01, so medyo spin candle din ang binubuo niya, so pero red candle siya. So possible mas marami yung number of dito guys, so mas mataas yung yung closing niya ngayon compare sa closing kahapon, pero 0.01 lang yan. Pero bakit naging red candle siya? So possible mas marami yung buyer or marami yung trader sa buying, or sa marami yung trader sa buyer side compare dito sa selling na side. So baka isa yung nagsisell pero dalawa yung nagbabay sa mga sinesell niya. So yun ang ating nakikita. At ang isa pa sa mga indication niyan guys, so wala siyang volume, pero yung above RSI niya is nagtatry na mag-uptrend, so may pag-angat ng presyo. So kapag nagkaroon ng green candle or yung isang candle niya next week maghag dito guys, at may possible na mapansin natin na magkaroon to ng pag-widening or ng kanyang Bollinger Band, so possible na tumaas yung presyo. Pero ngayon guys, yung Bollinger Band niya dito yung lower band niya dito sa Bollinger Band, so medyo pa narrow ang kanyang indication. So hopefully kapag nag green candle to, so hopefully na magkaroon ng sideways muna yung galaw ng kanyang Bollinger Band. So possible din na mapapansin. At kapag yung volume natin dito, yung candle volume na is naging red pa, so possible na marami na siyang, marami na nag-i-imbak ng or bumibili ng stock na ito or ng share para makapag-take profit. So yun ang ating hinihintay guys. So kay Max, so ay kay MM, so may possibility na may uptrend siya guys, so na ibibigay kasi nga yung spin candle na to na red, so at baka magkaroon pa to ng tinatawag na isang green candle na maghahag dito. So yun ang magdi-dictate na yung ang candle na yun magdi-dictate na kung ano yung trend ang mga perform niya. So yun ating makikita guys dito kay MM. So possibility naman sa akin na kung ako tatanungin is good position na sa mga trader na mag-buy sa next week. So yun ang ating masasabi guys. So sunod guys si Nickel. So si Nickel up and down guys na nangyayari sa kanya noong nakarang araw. So after niya magbigay ng bayad ng tao dito, yung time na to, dito siya nagbayad ng September 4 ng dividend. So pero nagtry pa siya umangat, so pero nung Tuesday medyo nagkaroon siya ng pagbaba, at nung huli nga nagkaroon din ng pagbaba ng candle pero green candle. So possible marami nagsisell dito, so marami nagte-take profit na, so baka mga nakabili yan dito sa iniisip nila baka tumaas pa, pero medyo nag-aalangan na sila. So kasi nga green candle ang binigay niya pero mas mababa yung closing niya compare sa closing kahapon at yung mga presyo na nangyari. At nung Webes nagkaroon siya ng nag-try siya na maghag dito bilang isang long ledge doji masasabi natin dito guys sa doji na to na candle, kasi medyo mahaba yun sa taas. At ngayong araw try siya na ibaba yung price niya guys, pero inaangat niya naman ni Nickel. So may possibility guys si Nickel guys next week na baka magkaroon to ng reversal o may pagtaas ang kanyang RSI. So pag tumaas yung RSI niya at magkaroon to ng tinatawag natin na gano'n ng green candle o maghag ulit yung candle niya dito, then baka may possibility na magtuloy-tuloy pa yung kanyang pagtaas ng presyo. So ang mangyayari to guys, baka hindi natin alam kung sa bagay September pa lang naman, so pasok pa sa third quarter of the month, so wala pa tayong makikita sa magiging report ni Nickel. So pero ngayon para sa akin si Nickel ang magiging report nito na yung third quarter, so possible na gain niyan guys, kasi nga mapapansin niyo yung candle niya, so sobrang uptrend. At ngayon yung indication nito
ang RSI niya pababa, pero above 50 pa naman siya. So may possibility na magkaroon ng reversal. So medyo malayo na siya sa overbought scenario. So possible may volume na ibibigay. At yung net foreign buying niya, so medyo mababa na, 71.18k na yung tao dito, yung lumabas. So medyo mababa na guys. So may possibility na may pagtaas pa si nickel ng kanyang price. So sumunod guys si SSI. So itong company to is medyo overbought na sa, so at masabi natin sa stock na to, medyo kasi to guys hindi maganda yung galaw niya ngayong pandemic kasi nga ang nabasa ko about sa stock na to is war on sa mga branded na mga damit na so possible naman wala namang may kakayahan bumili ngayon so sa mga mall. So hindi natin alam, baka nag-sale na lang sila ng mga product nila, so kaya naging umangat yung price nito. So yun ating masabi, pero sa trader kasi kung sa stock market ang pag-uusapan, medyo pa down na naman siya. So kung nasakyan natin, so possible yung mga kasakay, congrats sa mga nakasakay dito, na lalo-lalo yung mga nakabili dito sa part na to. So yung mga naghintay na magtiyaga na maghintay, kasi yung galaw niya, kung mapapansin nyo, medyo sideways at wala siyang profit na naibigay na medyo maganda. So dito rin down, yung sobrang bulusok, then up, then sideways, then ngayon nagkaroon ng profit. So possible yung mga nakapag-take profit yung mga nakabili dito guys, pero yung dito, so pero yung mga nakabili dito sa part na to, so pero possible na nakapag-take profit yan. So mga ito, so mapapansin na natin nag-take profit na yan. Possible na nag-take profit or dito na side na to or dito. So yun natin masasabi, pero as a trader ngayon, so technical na pag-uusapan, wala tayong masasabing good indication dito kay SSI kasi nga overbought siya, pababa na naman yung presyo niya. So once na bumaba yung presyo niya, is possible na magtuloy-tuloy na naman yan. So yung ating mapapansin dito sa stock na to, tulad ni SSP. So SSI, SSP pare-pareho minsan yan ng galaw. So once na nag-up, so tuloy-tuloy din. Once na nagkaroon ng green candle, so possible na bumaba. So tulad ng sinasabi ko sa inyo guys nung kanina, na isang stock dito, di ba? Yung I think sa IDC. So, marabuso candle din to guys, kahapon, ang pinorm niya. So, yun nga ang sinasabi ko, once na nakakita kayo ng ganitong candle, there's a possibility or there's a chances, 80% chances na ang susunod na candle dyan is red candle guys, na pababa yung price. Ang makikita nyo dito sa once nagkaroon, makakita kayo ng marabuso candles na so napaka-unusual kasi ng candle na to. So ibig sabihin sa time na yan, marami nagsisell na. So ibig sabihin tinataas ng mga seller yung presyo ng so once na umabot na sa pinaka ang napag-sell o enough na yung volume na sell, so may possibility kinamagahan na magkaroon ng siya ng pagbaba ng price. So yun natin masasabi dito sa kay SSI. So once na nag-green candle siya, nag-red candle siya, at medyo nagpo-form ng narrowing itong ating tao dito, ang ating Bollinger Band. So possible na magkakaroon ng weakening of trend, at yung RSI mo nga is nagkaroon ng pag-down na, so possible na pagbaba ng presyo. So ibig sabihin ng weakening of trend, ibig sabihin hihina yung pagtaas niya, so babagal na yung pagtaas niya, or may possibility na wala siya na pagtaas ng kanyang price. So yun natin masasabi guys. So ang isa sa mga magandang company na makisabi natin ngayon guys is yung si ECN or yung ito, so sa the future. So ito yung masasabi. So sumunod guys si EGI, medyo overbought na rin yan. So dito may posibilidad pa tayo. So ALC, so napaka-unusual na rin yan. Ito pala guys, EC pa lang sinasabi natin na marabuso candle. So may possible na magkaroon ng red candle dito guys, ang kanyang indication. So sumunod guys si MAC. So may possibility na pero pa downtrend to guys. So as a trader, waiting na lang tayo sa baba. So isa sa mga maganda is itong sa MM. So si dito MM lang ang ating mapasasabi dito guys na magandang indication, at itong si nickel. So baka magkaroon ng reversal. So may tatlo tayong possibility, MM, nickel, saka dito. So yun lang guys ating masasabi about sa mga pagre-review natin ngayong sa stock market. So guys, sana may napulot kayo na kahit papaano na konting ideya about sa pagkuha ng technical. So maraming salamat sa inyo guys.